Hirap ako ng ganyang questions. Next question, please. Kaming mga tunay yung magmahal. Konti na lang kami sa mundo. Kaya huwag nyo kaming niloloko, ha? Gigil mo ko. Ayoko, this is not about me. This is not about me. Don't ask me questions na nakaka-relate ako, okay? So, nag-post ako sa Twitter and sa Instagram stories ko asking kung meron ba kayong mga life or love problems or current situation na gusto nyo yung 1 cent, 2 cent piece, kung ano mang cent, basta yung value nung opinion ko or yung advice na mamibigay ko sa inyo. Kasi feeling ko, magaling ako mag-advise. Kasi sa mga friends ko, parang okay, ang ganda talaga ng advice ko. And kapag nag-a-advise ako, kaya ko makipagdebate na, friend, ito yung dapat mong sundin, ito yung nararapat sa sitwasyon nyo. Ganung level yung pag-a-advise. Wow! But, sa napansin ko, tsaka sa feedback din ng mga kaibigan ko, galing ko mag-advise. Sobra! Like, this is what you do. Ito yung sitwasyon mo. Ito yung gagawin mo. Ang galing ko mag-advise. Pero pag in-apply ko na sa sarili ko, parang ang bobo-bobo ko. Parang ang tanga-tanga ko. Sabi ng friend ko, di ba, nung ganyan yung sitwasyon ko, sabi mo, ganito. Di, ito yung gawin mo. Parang ako, hindi pala kaya. Hirap pala. So, i-share ko na lang sa inyo yung galing ko mag-advise. Okay? Pero nasa sa inyo naman kung susundin nyo o hindi. Kasi kung susundin nyo, then good for you. Maganda yan. And nakatulong ako. Pero kung hindi nyo naman susundin, okay lang. Hindi ko naman din malalaman kung hindi nyo susundin. Diba? Inipon ko yung mga questions na nakita ko on Twitter and on Instagram. Tapos ito yung mga feeling ko nararapat na para may urgency, may laman, mabigat, kaya kailangan bigyan ng advice kung hindi mapapariwara itong mga tao na to. Let's start. Play. Play BTR. Cue. First, letter sender. Letter sender! Ano pala? Dear Ate Apple. This is from Instagram. From Mark Arosena. Paano ba mag-move on? Wow naman! Wala man lang busina, wala man lang busina. Paano mag-move on agad? Ang bigat. What? Kung alam ko, di sana. Nagawa ko na. Hindi nga ako magaling sa sarili ko. Well, for me, I think, pinakaunang step towards moving on is yung acceptance na hindi na nag-work yung relationship. Kailangan mo munang tanggapin na, okay, hindi meant to be. Natapos siya. And then after that acceptance, dun na magsa-start you decide or you choose to be happy every day. Gawin mo yung mga makakapagpa-busy muna sa'yo, preoccupy yourself para hindi mo maiisip about the breakup, make yourself busy, and then magugulat ka na lang na itatawid mo na yung mga araw ng mas magaan, bumibilis na yung mga araw, mapapansin mo, today hindi ako umiyak. 1 week na, hindi na ulit ako umiiyak. Tapos, after a month, umiiyak ka na naman. Okay lang, like normal na from time to time, magiging emotional ka, maalala mo, masasaktan ka ulit. But, eventually, habang tumatagal, mawawala na yan. Makakasanayan mo rin yan. Kung nakasanayan mo na may karelasyon ka, masasanay ka rin na wala na siya. Next, galing kay Vince Argent. Again, this is from Instagram. Ma'am, anong advice mo sa mga single? Okay! Sa mga single dyan, congratulations! Sa mga single dyan, anong advice ko sa inyo? Just be patient. Kasi alam naman nating lahat na anything that is worth having is worth waiting for. Diba? Patience is a virtue, but time is gold. So, paano, di ba? I think may right time talaga. Kung ibibigay nga sa inyo, may jowa ka nga. Tapos, hindi naman pala yun yung right time or right person for you. So, sayang lang naman yung oras mo, di ba? Sayang yung effort, panahon. Sa mga single dyan, just enjoy being single. Enjoy the journey. Kasi baka mamaya pag nagka-relationship na kayo, mamiss nyo maging single. So, ako, just enjoy. And dadating din yan. When you're ready. In God's time. Okay, mainep? Kasi marami kayong karamay na single! Yeah! Up here!
From Miggy. Ay, parang kilala ka to si Miggy. Hi, Miggy. Bakit mapagbiro ang tadhana? Ito ba yung tipong dumating pero hindi naman pala siya? So, para kang ginagago. It really hurts. Bakit ko pa sa nakilala? Bakit ko pa minahal kung hindi naman pala siya? Sayang! Ang magmahal ng ganito. Just think of the positive. Baka nangyayari sa akin to kasi piniprepare ako for something great. For something that's really for you or for me. Para pag dumating siya, ready ka na. Right time na siya. You know, let us all believe in God's perfect time. Don't worry, your time will come. Congratulations! Next question. Kamay sa ilalim ng baba. Next, from Jarel Calixto. Sa Instagram muna tayo na mga questions, ha? Okay. How can an ordinary guy approach a celebrity like you and say hi? Hi, Jarel. Ganun lang. Say hi. Slide into my DMs. De, joke lang. Don't slide into my DMs. This is not about me. Ako, I don't think dapat may difference kung ordinary person or like celebrity man yung i-approach mo. I don't think dapat may difference sa approach. Very important lang naman palagi is to be yourself. Stay true to yourself. Don't pretend to be someone else. Kasi baka mamaya yung tao na yun ma-in love sa'yo, sa pinakita mo. Tapos hindi pala ikaw yun. So, that's like falling in love with somebody else. Like, gets nyo ba? Parang nalitaw ka sa sinabi ko. Na ikaw yon pero since hindi mo naman natural yon na-in love yung tao sa hindi ikaw. So, ang sakit nun, di ba? Tsaka parang niloloko yung sarili mo. Dalawa yon, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo rin yung taong pinupormahan mo. So, I don't think may mabuting maidudulot yon. Whether celebrity man yan or ordinary person, just say your intentions. Kung pure naman yan, walang problema. And just don't expect anything in return. Pag dinecline ka, at least you tried. Pag umoo, diba? Yan. Yun lang. PM is the key. Joke lang. From Emercanics. Pag dumating sa point na kung love or life ang pipiliin, ano po iyon? Love or... Kung love or life ang pipiliin? Wait! Love or life? What? Malamang life! Pag wala akong life, edi wala akong buhay! Emercanics, trip mo ko, no? Malamang life ang pipiliin ko, buhay! Paano ako magmamahal kung wala akong buhay? Shoot, ang na Bex, naloko ko dun, ah. Next question. From Jeremiah Manito. Do you believe in right person but wrong time? You had the right love at the wrong time. It really hurts. Okay. Oo. Kasi feeling ko... What? Feeling ko... Hindi nga pala tungkol sa akin to. So, no to self-explanatory. Hindi. I really think it happens. Na minsan, dadating yung tao na siya na talaga, feeling mo compatible kayo and all, but the timing is not right. Maybe masyado kang bata, o masyado kayong bata, baka hindi pa kayo financially pareho stable, maybe may mga issues ka pa sa buhay na kailangan mo munang asikasuhin or ayusin, baka mamaya iba pa yung priorities mo. So, maraming pwedeng reasons kung bakit hindi yun right time, pero yun yung tamang tao. Bale, ang malas mo. Kasi hindi nagtugma. Hindi ko alam anong gagawin kapag right person but wrong time. Kung ipipilit mo ba, ipaglalaban mo ba? Kasi minsan kahit paano natin pilitin, kahit paano nating subukan, kung hindi pa talaga yun yung right time, wala tayong magagawa. Huwag natin ipilit. Wag. Is it okay to set standards? From KRD_7. Of course! You know, you are entitled to your own opinion, to your own ideals. Oo naman, okay lang mag-set ng standards. Gusto mo tall, dark, and handsome. Gusto mo funny guy. Gusto mo bad boy. Gusto mo ganyan. Gusto mo ganito. Okay lang to set standards. Pero ako ang masasabi ko, be open din dun sa mga tao
na, or wag nyo masyadong isarado yung isip nyo. It's okay to set standards, but at the same time, be open-minded. Lawakan pa yung utak. Lawakan na inyong mata. Parang ganun. Kasi, minsan baka mamaya lumagpas na yung tamang tao kasi feeling mo hindi mo siya type. Pero, yun pala yung tao para sa'yo. Nagigets nyo ba? Sa'yo lang yung akin. It's okay to set standards, pero minsan magugulat lang kayo. Nagkaka-feelings ka na pala sa tao na hindi mo naman initially bet. Lalo na pag tumatanda na tayo, minsan kahit di na sobrang gwapo, tumatanda na, choosy ka pa ba? Kaysa naman tumanda ako ng partner, go na yan agad, I do. Pero pag bata ka, arte ka eh. Gusto ko, chinito, maputi, gusto ko tall, dark, and mabait. Tall, dark, and mabait. Yun. Huwag nyo lang isarado yung sarili nyo. Pag tumatanda tulad ko, huwag na kayo masyadong choosy, okay? Kasi, baka mamaya, yun na pala yun. Wala ka ng chance. From Coach Boss Christ, career or love? I'm expecting this question already. Pero for me, career! Joke lang. Career, mukhang pera pala. Depende sa time. Depende sa stage ng buhay ko. Kung bata-bata ka pa, syempre career muna kasi yung love can wait, diba? Pero you also need to be sensitive or dapat matansya mo rin kung kailan you have to give time for love already sa buhay mo na parang may time na gano'n eh. Yes, may marami kang gusto ma-achieve, gusto mo ma-establish or maging stable ka. But then mag-feel mo rin yung time na parang, okay, I think I need to give more time for love. Given the choice, tignan nyo lang kung ano yung priorities nyo and nasan kayo sa buhay nyo. Okay. Kala nyo may isahan nyo ako. No? Pili, no? Sa ano yon, sa ibang episode kapag about me. But this is not about me, this is about you guys. Okay? Sabi ni Jansen Paulo, this is my friend, si Jansen. Masarap po ba magmahal? Kung masarap magmahal, di sana walang mga nasa ano ngayon. Ano ba yun? Sa mga trash talkan, sa mga clown traits. Di sana walang mga umiiyak, nagpaparinig, wala sanang mga, ay kasi naman sakit, ang sakit. Niloko niya ako, hindi niya ako mahal, pinagpalit ako, friends lang pala kami. Sana wala nang ganon. Kung masarap lang magmahal. Masakit magmahal. Sa totoo lang real talk tayo guys, masakit magmahal. Pero, masarap din naman. Sarap. Sarap kaya. What? Sarap. Masarap magmahal kapag unconditional yung pagmamahal. Yung wala ka in-expect in return para wala ng disappointments. If that's the kind of love you're giving, masarap magmahal. Kasi very rewarding if you're not expecting anything in return. So, masarap. Pero masakit. Pero masarap. So, final answer, yes, masarap pala. How to deal with pinagtagpo pero hindi tinadhana? Ayun. Wala. Next. Thank you. Next. Dapat gano'n ang attitude. Nagtagpo, di tayo pinagtadhana. Fine, iyak ako ng isang araw, 2 araw, but I've got to move on with who I am. I just don't belong here. I hope you understand. So, next na. Anonymous. Hi Apple, ito po yung tanong ko. Normal lang po ba na magkausap kayo lagi tas kinabukasan hindi ka na chinat? Hindi ka na chinat. It really hurts. Bakit po bigla na lang hindi nagre-reply ang mga babae ng walang dahilan? Haha, nang iiwan sa ere. Ang hindi lang naman babae ang gumagawa ng pati lalaki. So, this is it. Listen, ito na ang issue. Case in point, ghosting. Casper, the not-so-friendly ghost. Ito na nga. Not cool. Sobrang not cool. Yung mga taong nang-ghost dyan, hindi maganda. Hindi masarap sa feeling yung parang, okay, nag-i-invest ka, akala mo, you're doing well, you're getting along, click kayo, biglang, hindi na pala. Sama na ugali nila. Kaya sila nang-ghost. Number 1, hindi dapat siya normal. Kasi dapat yun ginagawa. And kung bakit, hindi ko alam. Siguro trip talaga nila sa buhay yon. Gusto lang nananakit. Baka biktima ka or biktima yon ng mga nagsisend to many once yung talagang pinakagusto niya nag-reply or nag-get along na. So yung mga naiwan, wala, sabog. Ewan ko sa mga ghosters na yan. Ghosters. Pinauso kasi ni Kuya mong Gerald. Yan tuloy. Iyak ang ate mong Bea.
Who should I choose? The one I love or the one who loves me, and why? Ano po ang key to your confidence and tips on public speaking? From your perspective, do you think it would be proper for me to tell her my feelings digitally or do I wait it out? Pag niloko ka, gaano kahirap magpatawad? Tingin mo ba kailangan mag-heal muna ng magkahiwalay o ayusin nyo na magkasama? Naniniwala ka po ba sa destiny? Do you think past matters in a relationship? Paano mag-move forward nang hindi mo maaalala ang nakaraan?